Streetlights flicker like they know. Secrets buried deep below. Run from the dark, but there's no light. Noong umaga ng January 15, 1947, si Betty Bersinger ay naglalakad sa isang residential na lugar kasama ang kanyang 3 years old na anak na babae. Ang mag-ina ay patungo upang kunin ang sapatos ng kanyang asawa mula sa repair shop. Ang bakanting lote sa pagitan ng 39th Street at ng Coliseum ay parte ng landscape ng mga kapitbahay. Ang lugar ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na daanan. Ngunit sa madamong bahagi ng lote ay may nakita siyang isang kulay puti na akala niya nung una ay manikin lamang mula sa mga fashion store malapit sa lugar. Ang manikin ay nakahiga mga 30 feet mula sa sidewalk. Ang mga kamay nito ay nakaposisyon sa taas ng kanyang ulo at ang mga paa ay nakabuka. Nang lapitan ni Betty ang manikin ay nagulat ito nang makita na ang manikin ay may buhok ng tao, maitim at napakayabong. Mata ng tao at balat ng tao. Doon niya napagtanto na ang manikin ay isa palang bangkay ng babae. Sa gulat ay napasigaw si Betty, tinakpan ang mga mata ng kanyang anak at dinampot ito upang kumaripas ng takbo papunta sa pinakamalapit na kapitbahay. Doon ay kumatok siya ng malakas at mabilis habang naghihiyaw na may nakita siyang Kai at kailangan niyang tumawag ng mga pulis. Sa sobrang hysterical ni Betty, ang pulis ay inabot pa ng ilang minuto bago nito maintindihan ang sinasabi ng babae. Akala ng mga pulis noong una ay isang prank lang ang tawag dahil paanong magkakaroon ng ganon kagrabing tal na pagkamatay ang mangyayari sa isang residential area. Ngunit pinagpilitan ni Betty na siya ay nagsasabi ng totoo. Ang simpleng kumpirmasyon na iyon ay naging dahilan upang ilunsad ng pulisya ang isa sa pinakamalaking investigasyon sa homicide sa kasaysayan ng LAPD. Noong panahong iyon, ang mga photographers at mamamahayag ay palaging nakasubaybay sa radio frequency ng mga pulis, kung kaya't sila ay mas nauna pang nakapunta sa lugar kung kaya alas 10:30 ng umaga, ang mga newspapers at photographers ay dumating sa lugar ng krimen upang kumuha ng litrato para sa kanilang mga dyaryo. Alas 10 ng umaga ay dumating ang mga pulis. Doon ay nadiskubre nila na ang mga footprints at ebidensyang naiwan sa lugar ay natabunan na at nakontaminado na ng mga journalist at photographer na hindi magkamayaw sa pagkuha ng litrato ng biktima. Ang pagkasira sa mga ebidensya ay hindi na maibabalik pa at ang buong pangyayari ay magiging front page sa dyaryo kinahaponan. Ang paunang pagsusuri ni Detective Hansel ay nagpagulat sa sobrang pagkadetalye sa krimen. Isang krimen na sobrang napaka-imposible, isang klase ng krimen na nakatago sa likod ng pinakamaitim na pag-iisip ng isang tao. Ang bangkay ay nahahati sa dalawa kung saan ito ay pinutol bandang bewang. Noong 1947, ang pamamaraan ng pagputol ay nababasa lamang sa mga libro. Ang pagkatama ng lahat ng detalye kung paano iyon ginawa ay nagpapahiwatig na ang killer ay maaaring mayroong background ng isang doktor o nagsasanay bilang o para maging doktor. Ayon pa sa autopsy, si Short ay namatay sa hemorrhage o pagdurugo. Ang mga marka sa kanyang mga binti, pulso, leeg at hita ay indikasyon na siya ay ginapos at pinahirapan. Ang hiwa sa dalawang sulok ng bibig nito hanggang tainga ay ginawa noong siya ay buhay pa. Siya ay mayroon ding concussion sa ulo, indikasyon na ito ay inuntog o hinampas ng mabigat na bagay. Inalis din ng killer ang ibang laman sa hita at dibdib nito. Ang mas lalong nagpagulat sa mga pulisya ay ang katawan nito na wala ng go. Tila ito ay samo bago ito tinapon kung saan man. Ang katawan ay ilang beses ding hinugasan ng killer upang walang ebidensya ang maiiwan. Kahit ang kuko at buhok nito ay malinis at ang mga bakas ng sabon sa balat nito ay indikasyon na ang killer ay maingat at matalino sa pag-alis ng DNA o kahit anumang ebidensya. Tahasan din itong dinisplay ang katawan sa isang lugar malapit sa kabahayan, kahit na alam nitong anumang oras ay maaaring may makakita sa kanya.
Dagdag pa dito ay naglaan siya ng oras upang i-post ang katawan ng biktima na parang isang model. Sa isang exposed na lokasyon kung saan madali lang makita, dahil nanatiling buo ang fingerprint ng biktima, ang mga pulis ay nag-utos ng pagkakakilanlan sa babae gamit ang kanyang fingerprint. Pagsapit ng 1:15 ng hapon ding iyon ay may pangalan na ang bangkay. Elizabeth Ann Short. Ipinanganak noong June 29, 1924, si Elizabeth Short ay nakilala sa pamamagitan ng pag-trace sa kanyang fingerprint na nakuha sa datos ng kanyang unang pagka-aresto sa kadahilan ng uminom ito noong minor de edad pa lamang siya. Ngunit ang teknolohiya ng mga panahong iyon ay masyado pang limitado. Matapos matukoy ang kanyang pangalan, ang mga pulis ay nagpangdikit ng mga flyers upang mapadali at makakuha ng marami pang impormasyon sa babae. Doon ay lumitaw ang background at impormasyon tungkol sa kanya. Si Elizabeth ay nakatira sa Medford, Massachusetts at lumipat sa Hollywood upang abutin ang pangarap nitong maging big-time actress. Sa rason na siya ay nagsisimula pa lamang, ito ay nagtrabaho bilang cashier at isang waitress upang may pangtustos siya sa pang-araw-araw na gastusin. May mga panahon ding wala siyang trabaho habang sinusubukan niyang makakuha ng kahit maliit lang na lugar sa pag-arte. Ang malagim na detalye at ang pagkalapit na pangalan nito sa Hollywood ay naging dahilan upang lumaki ang kwento sa mga sulat sa dyaryo. Sa mga sulat sa dyaryo, si Elizabeth Short ay tinawag nilang Black Dahlia. Dahil ayon sa ulat, ang babae daw ay madalas magsuot ng mga itim na damit. Dagdag pa dito ay kapansin-pansin din ang maitim nitong buhok. 9 na araw matapos matagpuan ang kanyang bangkay ay may dumating na sobre sa opisina ng LAPD. Naglalaman ito ng ilan sa mga gamit ni Short, kabilang na ang kanyang birth certificate, social security card, mga larawan at isang address book na ang ibang pahina ay nawawala. Lahat ng gamit ay nilinis gamit ang gasolina, kung kaya't wala ni isang fingerprint ang nakuha. Habang ang investigasyon ay patuloy sa paggulong, 13 sulat nang ipinadala ng nagpakilalang pumatay sa babae, at ang lahat ng sulat ay may lagda sa ilalim ng Black Dahlia Avenger. Maraming naging suspect sa investigasyon, daan-daan ng kinwestiyon ng mga pulis at pinalaya pagkatapos mapatunayan ang pagka-inosente. Mahigit 300 na mag-aaral ng pagka-doktor ang siniyasat ng mga pulis at lahat ng mga yon ay lumabas na walang link sa biktima. Sa huli, ang kaso ay naging cold case, ngunit may mga suspect na mas nangingibabaw sa lahat. Una ay ang salesman na si Robert Manley. Ang kanyang relasyon kay Short ay nagsimula 1 buwan bago pinatay si Short. Nang mapansin niya ang magandang mukha ng babae sa labas ng bus station sa San Diego at tinanong kung gusto nito ng masasakyan. Ayon kay Manley, noong una ay hindi siya kinakausap ni Short, ngunit mapilit siya at kalaunan ay sumakay na din naman ito. Nang mga sumunod na buwan, si Manley ay palaging inaaya ang babae na mag-date kapag siya ay nasa San Diego. Nang masira ang bahay na inuupahan ni Short ay tumawag ito kay Manley upang sunduin siya. Doon ay hinatid siya ng lalaki sa isang hotel sa Los Angeles. Doon ay iniwan siya nito 6:00 ng hapon noong January 9. Iyon na ang huling araw na makikitang buhay si Elizabeth Short. Noong kinwestiyon ng mga pulis si Manley ay mariin nitong itinanggi ang krimen at 2 beses niyang naipasa ang polygraph test na isinagawa ng mga pulis sa kanya. Kalaunan ay nakumbinsi ang mga pulis at pinakawalan siya. Si Manley ay namatay pagkatapos ang aksidenteng pagkahulog mula sa kanyang apartment sa California noong 9 ng Enero 1986, na ika-39 na taong anibersaryo ng pagkamatay ni Short. Matapos magretiro ni Steve Hodel bilang isang LAPD homicide detective na nagtrabaho sa mahigit 300 kakaso ng pagpatay, sinasabi ni Steve Hodel na ang pumatay kay Black Dahlia ay walang iba kundi si George Hodel, ang kanyang ama. Aksidenteng nakita umano ni Steve ang larawan ni Elizabeth sa isa sa mga photo albums ng kanyang ama. Ang mga larawan na iyon ay hindi nakumpirma kung totoo ngang si Elizabeth Short. Ngunit si Steve ay gumawa ng sariling investigasyon. Ang kanyang teorya na si Short at ang kanyang ama ay mayroong romantikong ugnayan. At may nakakita umano sa dalawa na magkasama sa isang hotel sa downtown sa Los Angeles.
Si George Hodel ay isang mayamang doktor, maraming koneksyon at matalinong tao. Kahit si George ay hindi isang practicing surgeon, siya ay iniulat na nakapag-aral sa medical school. Siya ay mayroong medikal na pagsasanay na kailangan para makagawa ng ganon kalupit na bagay na isinagawa sa katawan ni Short. Ayon kay Steve, ang ama niyang si George ay responsable din daw sa pagpatay sa isa pang babae na si Jeanne French, 3 linggo pagkatapos matagpuan ang katawan ni Elizabeth Short. Katulad ni Short, si French ay nakatanggap din ito ng pagkabasag ng bungo at ang katawan nito ay nakapost din tulad ng kay Short sa isang bakanti ng lupa. Ang katawan ni French ay mayroong initials na BD na nakasulat gamit ang pulang lipstick. Sa pagsusuri ng forensic expert sa sulat kamay, ang sulat kamay daw na nakita sa mga liham na pinadala sa pulis pagkatapos namatay ni Short ay tumugma sa sulat kamay na initials na BD na sinulat sa katawan ni French na nagmatch kay George Hodel. Nalaman din ni Steve na ang kanyang ama ay nagpadala ng ilang sako ng semento sa kanilang bahay para sa pag-remodel noong araw na namatay si Short. Sinabi ni Steve na ang sakong pinaglagyan ng kanyang ama ng semento ay tumugma sa sako na nakita malapit sa katawan ni Short na ito ay matagpuan at maaaring ito daw ay ginamit para sa paglipat ng katawan. Si George din daw ay nagmamay-ari ng kotseng itim na nakitang pabalik-balik sa lugar kung saan nakita ang katawan ni Short. Nagtanim din ang mga pulis ng recording device sa bahay ni George nang hindi nito nalalaman. Ang mga recordings ay nawala, ngunit ang transcript ay naitala ng mga pulis. At doon ay narinig nila ang sinabi ni George na, quote, "Suppose I did kill Black Dahlia. They couldn't prove it now. They can't talk to my secretary because she's dead." End quote. Sabihin nating pinatay ko nga si Black Dahlia. Hindi na nila yon mapapatunayan ngayon. Hindi nila makakausap ang aking sekretarya dahil patay na siya. End quote. Ang pag-iimbestiga kay George Hodel ay natapos noong 1950. Sinabi ng mga pulis na ang recordings daw ang nagpapatotoo na ito ay walang kasalanan. Ayon kay Steve na ang kanyang ama na malaki ang koneksyon sa mga pulis, ito raw ay maraming alam sa korupsyon na ginagawa ng mga kapulisan tungkol sa prostitusyon at abortion. At ang mga pulis di umano ay pinagtakpan si Hodel upang maiwasan ang pagkanta ni Hodel sa kanilang laganap na korupsyon. Noong 1950, ilang taon matapos ang Black Dahlia murder, si George ay pumunta ng Pilipinas at noong 1990 ay bumalik siya ng United States. Namatay si Hodel noong 1991 sa edad na 91. Hanggang ngayon ay bukas pa rin ang kaso ng Black Dahlia at walang hustisya na naibigay sa biktima. Hanggang dito na lang ang aking paglalahad at ako'y nagpapaalala muli sa ating lahat, lagi tayong mag-iingat.